Ang mabigat dito, tinanggap yung unang impeachment, pinadala sa Speaker's Office, yung dalawang impeachment, doon pa lang sa pagpapareceive sa Secretary General's Office, hindi na nila ginawa. Doon ako na iba na ang aking pananaw. Ang aking pananaw ay yung unang impeachment ay isang kalokohan, isang scam, peke. Gusto nila, yun lang ang pumasok at yung dalawa wag makapasok para pagdating doon sa Committee on Justice, which is already an initiation of an impeachment, yun na yung definition ng Supreme Court, papatayin na nila. So, ito yung sitwasyon natin sa ngayon, Admar. Kung ito'y napunta na sa Speaker's Office, paano sa Lunes? Pwede ba kami mag-apply? O ito bang impeachment na final nila, immediately, i-refer sa Justice Committee. Immediately ilalagay sa order of business ni Speaker at doon sa committee, doon sa plenary, ay i-refer na sa Committee on Justice. Ito yung mga nakakatakot na hakbangin nila. Kasi pag ginawa nila yon, of course, ang posisyon ko, ito'y labag sa saligang batas. At syempre, sa pangkalahatan, talagang kalokohan. Inunahan nila at inayos nila yung proseso para yung mga totoong impeachment case ay hindi makapasok. Congressman, si Admar po ito. Meron ako nakita kanina na hawak-hawak mo na brown envelope, may nakalagay yung pangalan ni Gutesa. Kumbaga, ano ba ito? Yung naging pinanumpan niyang statement sa Senate, or maaari din ba siyang mag-witness din dito kagaya ni Congressman Zaldico sa impeachment? Well, Admar, yung kanina kasi, ito yung mga present evidence na hawak natin. Kung ano na yung mga lumabas, kung ano yung mga sinabi nila. So lahat ng to, iniipon namin lahat ng ebidensya. Kung napansin mo, Admar, no, MJ, napakaraming kaso yung binanggit natin na yung grounds for impeachment, of course, malinaw naman yun. Pero yung mga kaso ang dami na binanggit at piniliwanag ng iba't ibang mga kasama natin tungkol dito sa impeachment case laban kay Pangulong BBM. So yung mga kanyang dokumento about Sergeant Gutesa, na, isa lang yon yung kanyang binanggit, pero madaming mga nakapaloob pa dun na mga iba't ibang salita. If you're asking me kung meron pa siyang sasabihin na labas pa dun sa sinabi niya, hindi, wala namang ganun. Pero ito yung lahat ng mga lumabas, ebidensya, sa lahat ng kaso naming ilalagay sa Kongreso. Hindi na po ba siya nakikipag-ugnayan or kamag-anak man sa inyo po, sa grupo po ninyo? Sa uling narinig ko naman, Admar, in fairness, medyo wala namang problema sa kanya at sa kanyang buhay kasi di ba nung nagsalita si Congressman Saldico, medyo nagdelikado Natakot din ako doon para sa kanya. Pero mukha namang nagkalma na. I hope na talagang maayos naman si Sergeant Contessa, and I'm sure and I hope na if there will be a formal proceedings, let's say in the impeachment or sa Senado sa Blue Ribbon, pwedeng maipili talaga at maitulak na ilitaw at ilabas si Sergeant Orly Gutesa. Opo. Doon po ako sa impeachment complaint nyo po. Ngayong araw po ba nakipag-ugnayan po ba yung opisina sa inyo na pwede nyo nang meron ba silang sinabi na pwede nyo tong ihabol sa Lunes, or dapat nga ngayong araw na ito, or naasan ba ang whereabouts ni kasi meron ako nabasa na binigyan ata ngayong araw na ito ng award o pagkilala si Garafil doon sa Taiwan. Actually, Admar, hindi ko masabi officially kasi hindi ko alam kung totoo. Pero may mga sinasabi nila na, sige, pwede na kayo mag-file, tatanggapin na kasi may political pressure, pasensya na-orderan lang kami. Hindi ko alam. I don't want to speculate, and ayoko namang ilagay sa masamang sitwasyon yung Secretary General's Office. Pero ang malinaw sa akin, hindi nila tinanggap. So sa akin, may violation yon. Kung tatanggapin nila ngayon or sa Lunes, sige, okay naman yan. Pero hindi maganda yung nangyari kasi para hindi mo tanggapin yung isang impeachment complaint na sinabi ng Korte Suprema Ministerial, parang hindi naman tama.
Doon lang po sa proseso sa impeachment, sir, para sa kaalaman ng lahat, considering meron na ring naging inilabas na desisyon, di ba, ang Korte Suprema. Ano pong mangyayari? Halimbawa po, sa Lunes, tatanggapin na, pati yung sa yung mga makakaliwang grupo, yung kanilang second impeachment, sa inyo po, third impeachment complaint. Ano po ang magiging proseso po nito? And sino yung pipili kung saan ang uusad? Well, Admar, napakaganda ng tanong mo. Actually, isa din yan sa mga bagay na pinag-usapan namin. Ang nakalagay sa Ligang Batas, at ito'y inaffirm na ng Supreme Court dun sa kaso ng ating Vice President, no? Sara Duterte. Ang sabi nila, pag may nag-file, ministerial immediate, ibibigay mo dapat sa Speaker's Office. Pagdating sa Speaker's Office, may 10 araw yan para iligay sa plenaryo. Yan ang sabi ng Konstitusyon. But under the House rules, within 10 days, pag binigay mo sa plenaryo, ang gagawin ng House, ibabato mo na sa Rules Committee. From the Rules Committee, i-agenda na naman nila yan at pagkatapos, babalik sa plenaryo at ang sabi na sa Ligang Batas, within 3 days, kailangan ibigay nyo sa Justice Committee. So, yung term na within, yun yung delikado ron. Kailan mangyayari? For example, tinanggap na ngayon yung, alam mo nung una, Admar and MJ, sinasabi ka, welcome lahat ng impeachment complaint ng yung una kay Attorney De Jesus, yung sa kay Makabayan, tsaka sa amin. Sabi ko, okay lang yan. Pagdating ng committee hearing, pag-usapan natin. May consolidation ba yan? Issue ng Committee on Justice yan? O iti-take up ba yan one by one? So, para din yung batas na tinitingnan lahat ng mga proposal, tinitingnan lahat kung ano yung mga impeachment complaint, and then they will judge on basis of the form and substance. Ang mabigat dito, tinanggap yung unang impeachment, pinadala sa Speaker's Office, yung dalawang impeachment, doon pa lang sa pagpapareceive sa Secretary General's Office, hindi na nila ginawa. Doon ako na iba na ang aking pananaw. Ang aking pananaw ay yung unang impeachment ay isang kalokohan, isang scam, peke. Gusto nila, yun lang ang pumasok at yung dalawa wag makapasok para pagdating doon sa Committee on Justice, which is already an initiation of an impeachment, yun na yung definition ng Supreme Court, papatayin na nila. So, ito yung sitwasyon natin sa ngayon, Admar. Kung ito'y napunta na sa Speaker's Office, paano sa Lunes? Pwede ba kami mag-apply? O ito bang impeachment na final nila, immediately, i-refer sa Justice Committee. Immediately, ilalagay sa order of business ni Speaker at doon sa committee, doon sa plenary, ay i-refer na sa Committee on Justice. Ito yung mga nakakatakot na hakbangin nila. Kasi pag ginawa nila yon, of course, ang posisyon ko, ito'y labag sa saligang batas. At syempre, sa pangkalahatan, talagang kalokohan. Inunahan nila at inayos nila yung proseso para yung mga totoong impeachment case ay hindi makapasok. Nakikita nyo, baka ma-strike to na naman sila sa Korte Suprema. Oo, totoo yan, Admar. Pwede sila ma-strike sa Korte Suprema kasi nga nung nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, sinabi naman ng Korte Suprema, naintindihan namin, politika yan, naintindihan namin may legal na proseso, pero higit sa lahat ay kailangan natin respetuhin yung sinasabi na sa Ligang Batas, yung esensya at espiritu ng probisyon ng ating konstitusyon na respetuhin yung proseso. Kunyari, may mga nag-file within 10 days, sa 10 araw. Nag-file sila pare-pareho, pakinggan natin. Tingnan natin ano ba yung mga sinasabi. At batay din sa Korte Suprema, sinasabi nila, pakinggan nyo rin yung tina-charge ninyo. Kung sino yung ini-impeach ninyo, kailangan din sila magkakaroon ng pagkakataon na makapagsalita. Pero kung gagawin nila, para bang pumasok to, inuna to, tinapos, dinismiss, ay yung dalawang sumusunod na kay Makabayan, at yung people's impeachment, hindi papalusutin, kalokohan yan. Opo. Halimbawa naman po na
tanggapin pa rin nila, sa tingin nyo po i-consolidate ito? Kasi nung unang namin nakapanayam ang vice chair ng Committee on Justice, parang hindi ata hindi ko consolidate. Ano bang sinasabi po? Malinaw po ba na first come first serve yung unang yun talaga yung na papausad, or titingnan kung sino yung may substance ang or i-consolidate lahat? Malinaw po ba na sinasabi po yun doon sa patakaran po, Kong? Admar, ang sinabi kasi ng Supreme Court, ang tinuturing nila na first impeachment is when plenary refers it to the Committee on Justice. Yun na daw ang consideration. So, pagka yun ay ginawa nila at pagdating sa Committee on Justice hearing, sinabi nila, hindi, huli na tong dalawa, yun ang mabigat. Ngayon, kung ang gagawin naman nila, lahat ng mga referral isang beses lang, kunyari, yung 3 impeachment case ni-refer nila at the same time, doon sila magkaroon ng consolidation. So ito, Admar and MJ, usapin to ng ano ba ang gagawin ng Kongreso. Kung bababuin nila yung proseso, kung kanilang hindi irespeto yung espiritu at esensya ng saligang batas, mabigat yan, hindi tama yan. Pero sa totoo lang, I hope not, Admar MJ, pakiramdam ko ganun eh. Kasi nung una pa lang yung palang pag-receive doon sa Secretary General's Office, kinulun nyo na. Paano pa yung mismong referral to the committee and hearing sa committee? Hindi ko nakikita na. I hope I'm wrong, pero medyo masama ang pakiramdam ko dahil doon pa lang sa unang hakbangin ng hindi pagtanggap ng Secretary General's Office ng ministerial. Kahit saan ka pumunta ang opisina, Admar, MJ, pumunta kayo sa City Hall, pumunta kayo sa Office of the President, pumunta kayo sa Senado, gumawa kayo ng sulat, i-receive. May receive. Dito ko lang nakita sinabi, hindi kami pwedeng mag-receive. May ganun ba? So yan ang nakakatakot dito sa impeachment process ito. Wag na tayong lumayo. Example na natin itong Supreme Court po, Congressman, kasi lahat tinanggap yung mga petition against kahit na nung 2023, 2024, 2025 na kanilang pag-question sa legalidad, tinanggap nila at magkakaroon na nga ng oral argument sa darating po na April. Yes, katulad na sinabi mo, Admar, tama yan. Wala akong nakikitang opisina ng gobyerno na hindi pwedeng tumanggap ng papel. Ngayon ko lang nakita, and particularly on an impeachment process, na hindi tinanggap yung papel. Kasi di ba maghatid ka na sulat, may reklamo ka sa SecGen office, may reklamo ka kay Speaker, may reklamo ka sa Kongreso, ipareceive mo lang yan doon, kaya eh. Bakit dito hindi nangyari? So, ito yung mga bagay, Admar, no, MJ, na medyo, siyempre, nakaantabay tayong lahat. Ako mismo, nakita ko to na nagulat ako kasi nung tumawag yung mga kabayan, sabi, sir, hindi kami tinanggap eh. Congressman, sabi ko, kung pwede ba yun? Hindi kayo tinanggap? Hindi po eh. So this is the first time that I've observed or I've witnessed this kind of action by a government office o isang opisina ng gobyerno. Opo, pag-usapan lang natin yung unang impeachment complaint na umusad. Meron po bang sinasabi po sa patakaran or sa konstitusyon, patakaran sa impeachment, sa sa rules na mananagot ang, alam niyo, yung bogus o moro-moro na klase ng impeachment para lang makaiwas for at least 1 year na hindi siya masampahan ng kaso? Meron po bang malinaw doon, Kong? Yes, Admar. Malinaw na yan. Nagkaroon ng 3 Supreme Court decisions na tungkol sa impeachment. Nandyan yung Francisco decision sa Supreme Court. Nandyan yung Gutierrez decision sa Supreme Court. And itong kailan at napakalinaw na decision on the impeachment of Vice President Vice President Sara Duterte. Napakalinaw na ang dinescribe na Supreme Court at sinabi nga nila na of course political yan, of course legal yan, pero kailangan natin respetuhin ang saligang batas. Kailangan natin respetuhin ang proseso na ididikta ng saligang batas ukol dito. At hindi pwede yung ganyan na pwede bang maghain ng una na peke para lamang mailigtas yung isang opisyal ng gobyerno under an impeachment proceeding. Hindi rin pwede na pag nagsabay-sabay,
sasabihin mo yung dalawa hindi pwede. Hindi, inaalaw yan. In fact, that decision, if I'm not mistaken, came from the Francisco Supreme Court ruling that multiple impeachment complaints within the 10 days, no, na sinasabi na sa Ligang Batas, pwedeng pagkaisahin yan at ayusin ang desisyon o ang ruling ng Committee on Justice. So, ito lahat malinaw. In fact, pati yung rights o yung karapatan ng charge. Now, for example, in this case, the President, hindi sinasabi na pwede lang namin iakyat ang impeachment. Magpirmahan kami at sabihin, impeach na ang Pangulo. Hindi. Binibigyan siya ng pagkakataon para sumagot, depensahan ng kanyang sarili, at ipaliwanag yung impeachment charge. So, I think, Admar MJ, malinaw na to eh. Itong mga desisyon na nangyari. And in effect naman, tama talaga. Huwag natin babuhin ang saligang batas. Huwag natin babuhin yung ating konstitusyon na malinaw ang intensyon na magkaroon ng tama, maayos at respetadong proseso sa isang impeachment ng isang opisyal. So hindi na pwede itong political lang basta-basta, hindi naman ito pwedeng legal lang basta-basta, pero pagbalanse ng political, ng legal at respeto sa proseso ng ating saligang batas. Sakali man na yung isa lang na impeachment complaint ang umusad at didesisyonan ng plenaryo, pwedeng ireklamo ang buong Kamara. Pwedeng ireklamo. That is grave abuse of discretion. Na if you recall, Admar, doon sa kaso ni Vice President, may mga nauna eh. Pagkatapos ginawa nila, tinake up yung panghuli. At sabi nga ng Supreme Court, yung tatlo nga nauna eh. Pwedeng pagsama-samahin yung pag-usapan yun at i-consolidate at bigyan ng chance si Vice President Sara Duterte tungkol dito. Pero hindi nga ginawa. Kaya sabi niya, balik yan. Tapos sinabi rin niya, hindi na pwede ito yung pipirma kayo ng 1/3. Hindi nyo naintindihan. Hindi lang pwede pirma kayo dahil politika to, kalaban natin, pirma. Hindi. All these things have to, meron siyang procedure at kinikilala yung essence ng isang impeachment case that may naniniwala ka doon sa kaso, naniniwala ka doon sa proseso at alam mo yung kaso na isinasampa mo. May parusa po ba, Kong Mike? Kasi baka pwede nilang sadyain para mapahaba lang yung proseso dahil sa mag-aantay pa ng magiging desisyon ng Korte Suprema kung sila man ay marereklamo, parang ganun pa rin na parang na-delay pa rin nila yung proseso po. Alam mo, Admar, ang appreciation ko dyan, we have three branches of government. We have the executive, the legislative, and the judiciary. As much as possible, ayaw ng hukom o ng judiciary na Supreme Court na makialam sa proseso ng eksekutibo or ng executive. Kasi siyempre, separate branch of government yan. Pero, ang sinasabi din ng judiciary, huwag naman nating babuyin. Nandiyan kayo, Kongreso, nandiyan kayo, Senado. Huwag natin itong bastusin ang ating saligang batas dahil lahat tayo nakabatay dyan. Lahat tayo nakasandal dyan bilang bayan. So I would think, Admar, na pag tinanong mo ako, may case ba dyan, pwede bang filean? Hindi ko sigurado at sa palagay ko, hindi eh. Pero yun lang, respeto sa proseso, isang malaking bagay na yun eh. As we define our society, as we define our systems, again, we go back. The respect for the executive, the judiciary, and the legislative. Nagkataon ang proseso is the sole responsibility of Congress. Kayo ang may power of impeachment. Respetuhin natin yung proseso yun. Naintindihan naman nila may politika dyan eh. Naintindihan naman dyan may legal dyan eh. Pero ayusin naman. Huwag naman yung bababuhin lang natin. In the end, yung Supreme Court naman will always respect the decision of the legislative. Ang ayaw lang nilang nangyari, kunyari sa panahon ni VP Sara, tatlong impeachment. Biglang yung pang-apat, inakyat ninyo. Hindi nyo binigyan pagkakataon magdepensa yung tao. Sabi ng Korte Suprema, huwag naman. Ito yung saligang batas natin eh. Sa pagkakataon ngayon sa Kongreso, nag-file yung nauna. Actually, Admar, MJ, hindi nga ako nag-comment nung una dyan. Sabi ko, okay lang. Magsama-sama tayo. Pero yung pangalawa at pangatlo, hindi nyo tinanggap. Abay, ano yan? Pambababoy yan sa proseso ng saligang batas at ng proseso ng impeachment proceeding. Diyan pwede makialam ang Korte Suprema.
Kong, last na lang. Meron kasing mga kumakalat ngayon na komento o parang ano sa social media na anything related to anything basta na-mention ng Duterte, basta na-relate sa Duterte, pag may mga petisyong inihain, less chances daw na pagbigyan. Kasi ganun daw yung trend. Kong, anong masasabi niyo po sa mga ganoon na kumakalat ngayon sa social media? Alam mo, hindi ako naniniwala dyan eh. Mm. Ako ang paniwala ko, and in fact, I think may lumabas na survey ngayong araw, sabi 68% kailangan magkaroon ng impeachment proceedings tungkol dito sa ating Pangulo at yung mga ginawa niya. Kasi ang paniwala ko, hindi naman to usapin na ng politika eh. Katulad na nabanggit ko kanina, yung PhilHealth, yung pondo tinanggal, nilagay sa flood control, yan ay concern ng isang Pilipino. Yung paghintap kay Pangulong Duterte, na mayroon naman tayong gumaganang judiciary, no? May hukom na gumagana sa Pilipinas, sinurrender mo yung tao doon sa abroad. Tayo nga, pag nasa abroad yung tao, nagkaroon ng kaso, nakatutok yung ating mga embahada, nakatutok yung lahat na kailangan pagtulong para tulungan ang Pilipino. Ito, sinurrender po pa. Concern ng bawat Pilipino yan. Yung pag-i-import ng asukal, pag-i-import ng sibuyas na tumataas ang presyo dahil nga nagkakaroon ng sinasabi nating sindikato tungkol dito, concern ng bawat Pilipino yan. Nung hindi natapos yung subway, Panay Guimaras Road, hindi natapos yung North and South Rail, concern ng Pilipino yan. So kami, yung pananaw namin, ito yung aming paninindigan. At naniniwala ako, MJ Admar, ito rin ang paninindigan ng bawat Pilipino. Ilinaw mo yan. Nag-usap tayo dun sa droga. Di ba sabi, pag hair follicle test ka, bakit? Hindi naman ito usapin lang ng tirahan eh. Pero pagka ang leader mo may problema, sinasabing may problema sa addiction o sa droga, baka mamaya mapag-rela tayo sa China dahil nag-init lang ang ulo niya o masama lang ang gising niya. So, in fact, the Constitution is very clear about it. Pagka incapable ka to lead health-wise, lalo pa to, mental health, pagka droga, kailangan tayong magkaroon ng aksyon tungkol dito. So lahat na to, Admar MJ, sa aking pananaw, responsibilidad pa nga ng bawat Pilipino na tanungin, alamin, ano ba nangyari sa bayan ko? Ano ba nangyari sa pondo namin? Ano ba nangyari sa kinabukasan ng ating bansa? Paano na yung magiging yung aking anak, yung aking apo? Pag ang pondo ninanakaw, binubulsa ng mga politiko, hindi nilalagay sa edukasyon, hindi nilalagay sa medical, hindi nilalagay sa medical, yung health insurance, hindi nilalagay sa mga pangunahing transportasyon o yung mga infrastruktura katulad ng irigasyon sa magsasaka, concern ko yan. At concern ng bawat Pilipino yan. Kaya yung sinasabi lang politika yan o ganito yan, santabi natin yan eh. Lahat ng Pilipino involved dito. Lahat ng Pilipino gustong malaman to. At ang Pilipino, tayo, taong bayan, wala tayong ibang proseso kundi ang impeachment process. There is no other process provided by law and the Constitution. If you are questioning the President, hindi ka pwede, you cannot go to the Ombudsman. You cannot go to the Regional Trial Court. The only process is the impeachment process provided by the Constitution, and this is being filed by us in Congress. Gusto namin malaman ang katotohanan. Gusto namin hinto ang korupsyon. Gusto namin ayusin ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino para sa aming mga anak at sa aming mga apo at sa kinabukasan ng mga darating pang Pilipino sa darating na panahon. Kong, batiin mo naman ang mga viewers ngayon sa Hong Kong, sa Singapore, sa Japan, sa US. Pinsan ko sa Germany, nanunood din po sa inyo ng live. Nakatutok po ang overseas Filipino community. Hindi pa kasama dyan yung mga kababayan natin nagpupuyat sa Nightline News nationwide, sir. Yes, MJ, sa ating po mga kababayan, no, sa inyo po lahat dyan, ginagawa po namin ang lahat para ituwid ko ano man ang nagiging problema sa ating bansa. Ang nakikita po namin may problema talaga ang Pangulo ng ating bansa sa ngayon at ang nakikita natin na korupsyon, ang masamang pamamalakad ng ating gobyerno. Pero ang proseso pong ito, hindi naman lang basta-basta nagsasabi tayo na may mali ka, may problema ka. Binibigyan natin siya ng pagkakataon sumagot. Ano ba ang katotohanan sa korupsyon? Totoo ba na tumanggap ka ng pera? Totoo ba na ginagawa mo ito sa budget natin? Nais po natin sa ating bansa
na sana wala ng OFW. Sana wala ng tatay o nanay na alis sa bansang Pilipinas para magtrabaho, para buhayin ng kanilang pamilya, pag-aralin ng kanilang anak, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ito yung pangarap natin sa ating bansa. Mayaman po ang bansang Pilipinas. Yung ibang bansa, walang bukid, walang tubig, walang natural resources, pero mayayaman sila. Ang Pilipinas lahat po nandyan. Napakaganda ng ating bansa. Ang mali po yung pamamalakad ng ating gobyerno. Hindi ho perpekto, maraming dumaan na gobyerno, pero kailangan na rin po nating itama ito eh. Yung korupsyon na narinig ninyo, bilyon-bilyon. Sa Kongreso, sa Senado, bilyon-bilyon ang flood control, ghost projects. Nais po namin kahit papano magkaroon ng pagbabago. Alam ko po na ito inyong adikain at inyong pangarap. At kung inyo pong papayagan, kami po ang kakatawan sa inyong adikain, sa inyong pangarap at sa inyong galit